Ito po ay mula sa awit 73. Tingnan po natin. Awit 73. Tingnan lang natin muna ang pasakalyo nitong awitin na ito. Una sabi, ito ay awitin ni Asaph. Sa maraming scholars, ang sabi nila, ito ay awitin na sinulat ni David na ibinigay kay Asaph bilang worship leader or isa sa mga namumuno sa pag-awit sa templo. Pero, sa iba, kung maliliwanagan naman a Psalm of Asaph, ito ay awitin talagang sinulat ni Asaph na inaawit po maging sa panahon po ng mga sumunod pang mga henerasyon. At ito'y paalala ng isang pangyayari sa buhay ni Asaph. Tandaan natin, tapos na ito. Pinapahayag niya itong bagay na ito, tapos na. Hindi niya ito sinasabi na nangyayari pa lamang. Nangyari na ito sa kanya. Kaya ito po ang kanyang sabi, surely God is good to Israel. Totoong mabuti ang Diyos. Hindi lang sa Israel, kundi maging sa lahat ng mga puso'y dalisay. Ibig sabihin, to those who are pure in heart. Sa madalit salita, totoo naman ito itong teolohiya na ito, itong doktrina na ito, na ang Diyos ay mabuti sa Israel, mabuti sa lahat ng mga tuwid, mabuti sa lahat ng mga lumalakad ng dalisay sa Panginoon Diyos. Narinig natin to, nakaraan lang linggo, nakita natin to sa Psalm, for example, 1. Pinagpala ang taong na hindi lumalakad sa payo ng masasama, ni hindi tumatayo sa lakaran ng mga makasalanan, ni hindi umuupo sa mga upuan ng mga manlilipak. Ano sabi niya? Ngunit ang kalang kaligayahan, ang kalang kasiyahan ay ang sa utos ng Diyos, at sa utos ng Diyos, ito'y laging kanilang pinagninilaylayan araw at gabi. Tingnan niyo po ang epekto. Siya ay parang puno na matibay na nakatayo, sabing gano'n, sa tabihan ng tubig. At doon ay namumunga siya sa tamang panahon. Ang kanyang mga dahon ay mayabong. At ang lahat ng kanyang gawin ay nagtatagumpay. Di ba? Pag inisip mabuti, eto, totoo to. Pero ang problema ko, yung kanyang paniniwala, yung kanyang tinatayong teolohiya, etong nangyari sa kanya, sabi niya, ngunit ang mga paa ko ay muntik ng madupilas, muntik ng madulas, muntik ng mawalan ng balanse, muntik ng hindi makatayo ng mabuti. Parang sinasabi ni Asaph, muntik na akong mawalan ng tayo, muntik na akong mawalan ng conviction, muntik na akong mawala sa sarili. Parang wow, sa masasalita, punong-puno na ako ng pagtatanong at pagdududa. No, tanong nyo, bakit? Dahil naiinggit ako sa mga mayayabang at nakikita ko ang kagandahan ng kanilang buhay o kagandahan ng buhay ng mga masasama. Sabi ko, nakikita ko yun. Nakikita ko yun. Mapagmamasdan ko. Parang yung word na prosperity dito is shalom. Yun yung mga batian ng mga Hudyo. It's a well-being, yung maayos na pamumuhay. Parang wow. Pero nangyayari sa mga masasama. Oh, hindi ko maintindihan yun. Bakit? Basta alam natin ganito. Naguguluhan si Asaph, yung alam na katotohanan ay iba sa kanyang karanasan. Para baga sa English ganito, he was struggling with what he believed versus with the life that he lived. Parang nalilito siya. Parang, bakit ganon? Itong pinaniniwalaan ko, alam kong totoo to, pero hindi ko nakikita sa pinamumuhay ko. Naguguluhan ako sa nakikita ko sa totoong buhay. Hindi ko makita. Yan ang kanyang struggle. And marami sa atin may ganong struggle. Kaya listen to this. When life seems unfair, focus on God. Mga tatlong prinsipyo matutunan sa awit na ito. Mula sa talatang 1 hanggang 15, check your perspective. Pwede bang tingnan mo ulit kung ano yung pananaw mo? Pwede mo bang i-check mo to ulit? Saan to nanggagaling? Yan. Then, verse 16 to 22, align your perspective. Pwede mo bang ituwid yung pananaw mo sa pananaw ng Diyos at sa pananaw ng mga sumusunod sa Diyos na totoo. At mula talatang 21 hanggang 28 ay naway mabuo sa iyo, ma-develop sa iyo ang eternal perspective. Yung mas matayog na pananaw. Now, tingnan po natin, checking your perspective sa unang bahagi, sa unang prinsipyo. Ulitin natin, when life seems unfair, focus on God, check your perspective. Now, tingnan po natin ano sabi ng awit. For there are no pains in their death. Ito yung kanyang kinakiinggitan. Sabi niya, yung shalom na sa buhay ng mga masasama, hindi ko maintindihan bakit. Hindi, grabe. Kung mamatay sila, mapayapa.
Di ba? Parang nakakapunta pa sila sa ospital. Hindi mo makikita sila naghihingalo, parang kawawa naman. Ito sabi niya, and their body, ang tataba. So ano ibig sabihin nun? Masagana sila sa pagkain, marami silang pagkain, ang tataba nila. No, hindi ko sinasabing lahat ng matataba ay masasamang tao hindi ganoon. Merong mga taong matataba because of their genetics or genes. May mga ganun talaga. Ako mataba ako dahil sa genes ko at hindi lang 'yan. Merong karamdaman tinatawag ng hypothyroid. Kaya nga ang hypothyroid kahit na hindi ka palakain o mahina ang kumain, tataba ka ng tataba, parang ganyan. Ang problema ko, nagchuchu lang ako ng idea, tumataba na ako. Oo, diba? Pero ang totoo niyan, hindi ko sinasabi lahat na mataba, baka ma-misinterpret niyo. Itong masasamang ito, ang tataba, ibig sabihin masagana, maraming pagkain, at walang kahirap-hirap sa buhay. Diba? They are not in trouble as other men. Wala silang kaguluhan na parang katulad ibang tao. No, they're plagued like mankind. That therefore, pride is their necklace. Biro mo yung yabang nila, yun ang kalang kwintas. Now, alam niyo yung sinasabi nito, yung garment of violence covers them. In other words, sa kasuotan pa lang, alam mo nang nananagana sila. Kasuotan pa lang. May maipagmamalaki na sila. Suot marahil nangingintaba ng mga liwanag ng ginto, diamante, sa mga parang pinapayabang talaga. Naalala ko tuloy kasi, may mga ganun tao, di ba, nagpapayabang, mamimili. Parang ganyan, sa tindahan. Noon, hindi pa, yung open pa yung mga mall, di ba? Pagturo ng babae, magkano ito? Pinakikita, puro ginto. Talagang ganyan magturo, hindi ganyan. Magkano to? Ganyan. Tapos, mamayang konti, eto, magkano to? Kabila naman, puro ginto na naman. Nako, napikon na yung babaeng tindera, parang ang yabang to Sabi niya, si Tintay Hiti, puro ginto yung ngipin. Di ba, minsan ganun Suot pa lang, yabang na. Suot pa lang. Now, tuloy tayo. Ang sabi ganun, their eye bulges from fatness. The imagination of their heart run riot. Naku, grabe. Sa sobrang taba, yung bilbil wala dito. Nasa mata. Nakakita na kayo ngayon, parang ibig sabihin lang nito, hindi literal na ganun lamang, kundi lahat ng makita nila, everything that they lust, they see, the lust of the eye, nakukuha nila. Yung gusto nila, yung imagination nila, nakukuha nila. Sobrang nakakainggit. Parang gano'n ang dating ni Asaph. Parang saan nila gusto pumunta, napupuntahan nila. Lahat ng gusto ng bilhin, nabibili nila. Lahat ng gusto nila, nakukuha nila. Sobra sila, grabe sila, nakakainis sila. Parang ganyan. Tuloy tayo. And sabi niya, they mock and wickedly speak. Okay na sana Okay na mag-prosper sila. Ang masakit, nangungutya pa sila. Nangungutya pa sila sa mga tao. Ikaw, naniniwala ka pa sa Diyos. Ayan, naghihirap ka tuloy. Ikaw, ganyan. Ganyan. Talaga, ang yabang nila magsalta. They speak from on high and they set their mouth against the heaven. Pati langit. Ang Diyos nyo, hindi yan marunong. Ang Diyos nyo, wala siyang nalalaman. Wala yang saysay. Yung mga paraan niya, walang saysayan. Sabi gano'n. Kaya pinaparada pa nila yan dito sa kalupaan. Therefore, sabi gano'n, His people return to this place and waters of abundance are drunk by them. Can you imagine? Ang konteksto niyan sa Israel, mahirap ang tubig. Dito, umaapaw ang tubig. And they say, malalaman ba ng Diyos? Hindi niya malalaman. At mayroong mga kaalaman, ang kataas-taasan. Sa madalit salita, hindi alam ng Diyos. Ito mga ginagawa namin, sagana kami, kahit kami magpumapatay dyan, o violente kami, kahit na kami mayayabang dyan, wala siyang magagawa. Ako, ang dami niyong malalamang taong mga ganyan, na hindi lang sila sagana, parang kung sino pa yung mandaraya, sino pa yung manluloko, sino pa yung parang nangiisa ng kapwa, parang bakit sila pa yung nangmamayani? Ba't sila pa yung mga umuunlad? Ba't ang yayabang pa nila? Even to the point of even insulting the very God that we serve. Natutulog ba ang Diyos? Nakikita ba ng Diyos ang mga pangyayaring ito? Now, tingnan niyo po, tuloy pa tayo. Behold, these are the wicked. Tingnan ninyo. Hindi ito mga masasama ito. And yet, they are always at ease. Magaan. They've increased in wealth. Yaman, payaman sila ng payaman. Katuloy sabi dito, nakikita niya lahat ng mga ginagawa ng mga samanto. Nakikita niya lahat. At alam niyo, minsan tayo mga man, pag ganun din ang ating pakiramdam. Ba't ganito? Bakit yung mga kabalastugan, namamayani pa rin? Bakit yung mga talagang demonyo, minsan sila pa ang mga nasa
posisyon ng pamumuno. No, ingat tayo dito. Hindi ko sinasabi mga namumuno, mga lumalakad sa kademonyuhan. Hindi ko sinasabi yun. Minsan, bakit ganun? Bakit sila pa? Parang katulad nila Stalin noon. Bakit sila pang mga masasama na pumapatay, walang galang sa buhay? Sila pa yung namumuno. Katulad nila Hitler noon. Sila pang walang galang sa buhay ng mga taga-Israelita noon, mga Hudyo noon, pinapawatay. And yet, ba't silang namumuno? And maraming ganyan sa buong mundo. Diba? Maraming ganyan sa buong mundo. Hindi natin alam kung sino. At marami kung kayo may alam, wala ako alam dyan, kayo lang. Pero hindi ko to kailangan ipagkalap. Pero ito lang ang intindihan ko. Ang dami niyan. Kaya tuloy ang tanong na ni Haisat, sayang naman, nananatili pa akong dalisay. Malinis pa ang aking kamay. Pero hindi ako na-inosente. Tingnan nyo, ako, hirap na hirap. Ako, parang walang katapusan na pagdurusa. Now, listen to this. Akala nyo ba, si Asaph lang nakakaranas niyan? Marami ba sa inyo, give up niyo yung trabaho ninyo dahil feeling nyo ang daming compromises, ang daming mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos? At pagkatapos, ngayon wala kayong makain, wala kayong trabaho, wala kayong makuhang trabaho. Nagtatanong kayo, God, ang labo. Di ba sabi mo, pag lumakad kami sa inyo, in fact, nung nag-resign ako, I held on to your words, naniniwala ako that you will bless me. Di ba, Lord, dapat? Bakit ngayon wala akong trabaho, hindi ako makapagbayad ng renta? Bakit ngayon hindi ako, Panginoon, makapagbayad ng mga utang ko sa credit card? Bakit ngayon, Panginoon, hindi ko alam saan ako kukuha ng panggatas ng aking anak? Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng aking pansustento sa pamilya ko. Maraming ganyan dumadaan. Marami ba sa inyo, parang Lord, lumakad kami ng tuwid sa negosyo, tingnan nyo ngayon, pabagsak na yung negosyo namin. Paano kami? Bakit ganun? So ito mga bagay na ito, kung papansinin ninyo, ang sakit isipin, bakit? Now listen to this. Alam nyo kung na napoproblema ni Asaph? Una, nakikita niya yung mga masasama, yung kanilang pagrangya, yung kanilang yaman. Doon siya nakatingin. Hindi niya makita ang Diyos, hindi niya makita ang katotohanan. Ang nakatingin siya sa mga pangyayari. Nakatingin siya sa mga kaganapan. Now, ito pa ang pinakamalaking problema. Diba? Parang, eto ka, yung realidad mo, wow, anong gagawin ko? Parang bakit ganito? Ito, ang daming mga hamon. Lumakad ako ng matuwid. Natanggal ako sa trabaho. Di ba? Lumakad ako ng matuwid. Iniwan ako ng asawa ko. Hanggang sa magkagulo-gulo na pati mga anak ko. Lakad ako ng matuwid, naglingkod ako sa Diyos, tapos yung anak ko, napariwara. Anong gagawin ko? You've been asking God. Now, ito ngayon, you have to check your perspective. Saan ka ba nakatingin? Kailangan mo check yan. Saan nang gagaling yan, yung mga sama ng loob na yan? Saan nang gagaling yan, yung mga parang sakit ng karamdaman mo? Saan nang gagaling yan? Una, check mo yung iyong theology. Ano ba theology mo when it comes to pain? Di ba? Minsan akala natin, parang sinasabi natin, yung pain na nararanasan, tingnan nyo sabi nga, I am chastened every morning. Para akong dinidisiplina tuwing umaga. Para akong pinaparusahan tuwing umaga. Parang gano'n. Ano bang intindi mo sa pain? Alam niyo, minsan ang maraming tao, maraming Christian, akala nila ang Christianity, dapat lahat parang smooth sailing, walang problema. Hindi. Dapat nyo maintindihan na yung suffering, yung pain, hindi yan necessarily evil. Yung minsan yung pain, gift yan ng Diyos. In fact, hindi lang siya gift, yan ay para sa ating kabutihan. Tingnan nyo, iuutos ba ng Panginoon to? He who withholds his rod hates his son. Tingnan nyo, ang hindi namamalo ng anak, galit sa anak. Ibig sabihin, pag hindi mo tinutuwid yung anak mo, galit ka sa anak mo. Sabi yan, but he who loves him, disciplines him diligently. Tingnan nyo ang nagmamahal sa anak, masipag na disiplinahin ang anak. Now, ano sinasabi ng Diyos? For those whom the Lord loves, He disciplines. And He scourges every son whom He receives. Anong sinasabi ng Diyos? Dahil mahal tayo ng Diyos, dinidisiplina tayo ng Diyos. And yung disiplina, hindi naman madali yun eh. In fact, kahit si Paul nakaranas ito. Sabi nga ni Paul, tingnan nyo in 2 Corinthians, because of the surpassing greatness of the revelations, for this reason, to keep me from exalting myself, para mapigilan ako sa pagyayabang. Dahil sa mga nabunyag sa akin ng Diyos, ang sobrang dakila, sabi nga there was given me what? A thorn in the flesh. Now, isipin nyo kung meron ka mga tinik, di ba? Mga tinik. Ang dami. Mga tinik. Now, isang bagay na dapat, tinik sa laman? Tingnan nyo, a messenger of Satan. Kaninong messenger? Messenger ni Satan. Pinahintulot ng Diyos to torment me, to keep me from where?
exalting myself. You see, pain is a gift from God. It protects us. Para yan pag nagluluto. Imagine niyo na lang, kung walang pain, nagluluto ka, tapos napatingin ka sandali, nakanyan yung kamay mo, tapos nasusunog na pala, nauubos na. Parang, hay, ubos na yung kamay ko. Imagine kung walang pain, ubos yung kamay mo, baka ubos ka na, nasunog ka na. Pero dahil sa pain, pagdikit mo palang init, ay, init, masakit. Pero it protected you, diba? For further destruction. Kaya nga, huwag kang mainggit dyan. Huwag ka dapat, yung pain, yung theology mo sa pain, dapat medyo maayos ng konti. Yung perspective mo sa pain, dapat mo konting maayos. Na not all pain is evil. And those pains are really for our good. Now, ito pang isang bagay. Kaya kung sakaling pinagdadaanan mo, may problema ka, isa lang bagay, maalala mo lang. Naalala mo si Job? Kung may problema ka at pinahintulot ng Diyos, bilib ang Diyos sa'yo. Kasi God will not allow any temptation to come upon your life which is beyond your strength. Nalala mo, even God telling Satan, tingnan mo, di mo kaya yan. Tingnan mo yan, sabi God, di mo kaya si Job. Believe si God kay Job. At hindi lang yon, and He knows Job will win. And he won. Kaya napaka-importante yan. When we are confronted with all these kinds of pains, understand this. God trusts you. God believes in you. Now, naniniwala siya sa kakayanang ibinigay niya sa'yo. Now, listen to this. Kaya, itong problema, panibago, ano pang pananaw mo? Check your perspective. Ano ba naging problema? Now, listen to this. Lahat ng ating pagdududa, lahat ng ating mga pagtatanong, lahat ng ating pain, lahat ng ating mga kaguluhan ng isip, may pinanggagalingan yan. Kasi itong problema ng marami. Tingnan nyo ha, hindi natin pinapansin where it's coming from. Listen, tingnan nyo si Asaph. Ano naging problema niya? It's not the prosperity of the people. Kasi sa atin, dapat matuwa nga tayo. Sige, maunlad ka, masaya tayo. But itong problema, I was envious of the arrogant. Nainggit ako sa mga mayabang na ito. I saw the prosperity of the wicked. Nainggit ako sa kanilang karangyaan. Now listen, itong malaking problema ng marami sa atin kung bakit minsan naiinis tayo sa mga yan. Merong bagay sa loob natin na hindi natin inaamin na meron tayong pagkainggit at meron tayong sama ng loob sa puso. Sample, nung lumapit sa Panginoon, marami lumapit sa Panginoon. Akala nila paglapit sa Panginoon, lahat magiging banayad. Lahat magiging maayos. Lahat wala ng problema. And lahat ng kailangan mo, ibibigay ng Diyos. Yan ang ating isipan. Maging sa pag nakikinig kayo sa mga preaching, minsan natutuwa kayo, nasisiyahan kayo pag narinig nyo, wow, sinagot yung prayer. Wow, amazing, miracle after miracle. Wow, talagang Diyos talagang can do beyond what we ask, think, or even imagine. Now, listen. Oh, magandang kwento yan, pero hindi naman laging kanyan eh. Ako, ang dami kong kwento ng himala, pero hindi araw-araw himala yung na-experience ko. May mga normal na lakarin. Hindi naman lahat parang, wow, amazing. Wow, dumating ang pagkain. Minsan, wow, wala. Diba? Hindi naman laging sagana eh. Hindi naman ganun eh. Pero itong amazing, di ba naalala niyo sabi ni Paul, I have learned to be content. I've learned to be in abundance. I've also learned to be in want. Ang sinasabi lang dito, listen to this. Itong mga taon to, itong problema ni Asaph, minsan ganun ang kanilang sama ng loob. May inggit eh. Kanya, nagalit tayo sa mga classmates natin, nagdadayaan sila. Nainggit tayo dahil pumasa sila eh. Tayo hindi eh. Pero kung mas mataas pa rin tayo, kahit ang daya sila, hindi natin sila papansinin. There is also a form of arrogance in us. Now, hindi ko sinasabi lahat ng tao ganyan ha. Baka ma-misinterpret niyo ako. I'm just telling you, some people, if they are not careful and they will not check their perspective, they will not check where it's coming from. Saan ang gagaling to? May sama ba akong loob? May inggit ba ako? Ayan. Tama ba yung teolohiya ko? Tama ba yung pagkaintindi ko sa pananaw ng Diyos when it comes to pain? Yan ang dapat natin intindihin. Now, ito pang napakagandang bagay. Tingnan nyo ha. If I had said, I will speak thus, behold, I would have betrayed the generation of your children. Wow! Now listen, you have to check your perspective. Why? Bakit? Kasi, ang ganda kay Asaph, hindi niya ito pinagsasabi. May struggle siya sa loob. Bakit nangyayari ito? Bakit may injustice? May mga ganito. Bakit may mga parang mga walang tarus na pagpatay sa mga taong wala man lang katarungang binigay? Wala man lang pagdinig sa kanilang mga kaso. Bakit ganon? Marahil ganon ang ating pakiramdam. But ang ganda sa kanya, with all of this, hindi niya ito pinagsasabi kahit kanino. Minintay niya ito. Bakit? Kasi chinecheck niya pa rin. Teka muna.
Totoo naman may pagdududa eh. Kahit sino man sa atin lahat, may mga pagdududa tayo, may mga pag-alinlangan tayo. That's just normal. But don't announce it. Don't blurt it out. Para bagang dinideclare mo pa. Yung iba nga, pini-Facebook pa, pinopost pa. Relax ka lang. Isipin mo, anong ginagawa mo? Tingnan mo, I would have betrayed the generation of your children. Kung ito, Lord, binulalas ko, Lord, baka yung mga bata hindi na rin maniwala sa inyo dahil nag-focus na sila sa pagdududa sa halip sa katotohanan ninyo. Yun ang sinasabi ng Diyos. Alam niyo nangyayari sa atin to? Halimbawa lang, asawa ko. Sumama ang loob ko halimbawa sa isang tao. Halimbawa, sumama ang loob ko kay Marco. Halimbawa lang. Ngayon, pag uwi ko, sinabi ko sa misis ko, alam mo si Marco, labo talaga niyan. Talagang labo-labo niya. Ngayon ang problema, itong si Mrs., may iinis din kay Marco. Ngayon nagkausap na kami ni Marco, ayos na kami. Nasabi ko na, kahit hindi alam ng Mrs. ko na ayos na kami ni Marco, pag nakita si Marco, ang kapal na mukha niya, pangiti-ngiti pa sa akin. Hindi naman niya alam na ayos na. Nakuha ninyo, ganyan na nangyari. Minsan yung ating mga pagdududa, sama ng loob, binubulalas natin. Bakit hindi natin muna i-check? At talagang wag na dali natin sa tamang tao, hindi sa tamang lugar, hindi kung saan-saan. Kasi minsan hindi natin naintindihan. We are becoming an instrument of evil. Kasi yung lason, ikinakalat na natin habang hindi natin nakikita yung gamot doon sa lason. Kaya napaka-importante nito. Ingatan natin ang ating mga pag-iisip. Yung ating pag-iisip, sige, hayaan natin, pero wag tayong kikilos nang hindi natin muna iniisip ng mabuti ano magiging epekto nito. Kaya ang ganda niya sa ngayon, when you check your perspective, you're saying, hindi mo na ako iimik hanggat nakita ko yung katotohanan at yung gamot doon sa problema kong dala-dala. Yun ang sinasabi ng Diyos. So, pangalawang bagay na dapat natin maintindihan is not just to check the perspective, but to align your perspective. Sabi niya, when life seems unfair, focus on God. How? Align your perspective with whom? With the perspective of God. Now, listen to this. Kaya nga, ulitin ka, when life seems unfair, focus on God, align your perspective. Tingnan niyo po ang ginawa ho ni Asaph. Napakaganda ng ginawa niya. Tingnan niyo. When I pondered to understand this, it was troublesome in my sight. That's the reality. Minsan yung mga doubts natin, mga kaguluhan natin sa isip, yung mga mga frustrations natin, disappointments, ay naku, habang iniisip natin parang ang labo talaga. Tapos lalo tayo nasasaktan, lalo tayo nagkakaproblema. So anong ginawa ni Asaph? Buti na lang. Alam ni Asaph, itong tatandaan natin, in life, there are always two perspectives. The spiritual and the secular. Na maraming tao, they read things based on their experience, based on what they see. But God wants us to see things from a different angle. Bakit? As Christians and as followers of God, bilang tagasunod ng Diyos, tagasunod ni Kristo, dapat importante ito. Dapat spiritual na tayo. Ang ating pagtingin sa bagay-bagay ay hindi mula sa ating karanasan patungo sa Diyos, kundi mula sa Diyos patungo sa ating karanasan. Nagkakaintindihan? Kaya itong magandang ginawa ni Asaph, tingnan natin. Ito yung pinaka-pivotal point, until I came into the sanctuary of God. Di ba? Then I perceived their end. Oops, tigil tayo. Hay, sa wakas. Ano sabi ni Asaph? Gulong-gulo ako, hirap na ako, hindi ko makompute ang nangyayari. Until, mula nang pumasok ako sa sanctuaryo ng Diyos. Now listen, ano ba yung sanctuaryo ng Diyos? Pag narinig yung sanctuaryo ng Diyos, ito ay lugar ng pagsamba. At sa pagpunta mo sa lugar ng pagsamba, hindi naman ikaw lang mag-isa yan eh. Marami kang mga taong nakakasama. So you begin to see other followers of God doon sa lugar ng pagsamba. And marahil nakita nyo, iba't ibang uri ng pamumuhay. May mayaman, may mahirap. And yet, you will see something in common. Bakit ang sasaya nitong mga to? Bakit itong mga to, parang meron silang kakaibang nakikita? Hindi ko sinasabi lahat at sumasamba ay laging ganun, ano? Pero sample lang, si Jesus, when they were in the temple, nakita nila yung babae, yung widow. Lahat nagbibigay ng kanilang mga parang kaloob. And yet, yung widow, she gave her everything. Ano sabi ni Jesus? Using itong temple na to experience, sinabi niya sa mga alagad, tingnan mo yung balo na yon. Ibinigay niya ang lahat-lahat sa kanya.
Napakaliit. It's a widow's mite ang tawag. Liit-liit lang. Kumbaga parang 10 piso lang natin. Pero yung mga iba nagbibigay ng by the thousands, by the hundreds of thousands. Ang sabi ni Jesus, nabigay sila mula sa mga sobra ng kanilang yaman. Pero itong babae na to, ibinigay niya ang kanyang lahat-lahat. And marahil kung si Asaph nasa ganun din pagkakataon, para makikita niya, bakit itong babaeng to willing to sacrifice everything? Anong nakikita niya na hindi ko nakikita? Bakit siya wala siyang pag-aalinlangang mawala lahat ng bagay sa kanya para maibigay niya lang lahat-lahat sa Diyos? Sa sanctuaryo nangyayari. Sa sanctuaryo makikita niya, nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang ikaw ngayon, hindi lang pananaw mo when you are reading the scripture. You're beginning to listen to the perspective of other people, and you are willing to listen. Sa pagsamba, nakikinig ka sa mga perspective ng mga mangangaral, perspective ng mga kapatiran, perspective ka, doon sumasamba kayo sama-sama, at doon naririnig mo yung mga, kasi ang Holy Spirit, hindi ma-monopolize sa isang tao yan. So you begin to listen at doon mo mababalanse, ganito pala, mali pala ako dito, kaya pala. Ngayon, makakarinig ka ng mga panalangin. Nagpe-pray sila, then you would be hearing praises unto God because their prayers were answered. Bigla nasagot yung kalamang panalangin. Then you're beginning to see, wow, in this sanctuary, thank you, Lord. At higit sa lahat, nakita niya ang Diyos. He encountered God on his own personal prayer. Now may I challenge, even for those who are skeptics, for those who do not believe in God, yes, hindi mo mapapatunayan, maaaring hindi mo mapatunayan na merong Diyos, pero hindi mo mapapatunayan na walang Diyos. Now listen. So how would you know? How would you deal with your doubts? How would you deal with your concerns? How would you deal with your questions? Minsan ang mga questions natin, kung talaga mayroon Diyos, bakit may ganitong kahirapan? Kung talaga may Diyos, bakit may mga injustices? Kung mayroon talagang Diyos, bakit pinahapahintulutan niya masasama yumabong? Now listen. Maaring naisip mo lahat yan and you turned your back on God. But have you tried to enter into His sanctuary? To personally experience Him? To investigate for yourself yung mga talagang ginagawa ng Diyos sa buhay ng ibang tao, mula sa kanyang salita, sa pananaw ng maraming tao na sumusunod sa Diyos. Have you tried that? Marami, hindi tayo naniniwala sa Diyos, but we have never really had a personal encounter with the living God. Wala tayong totoong pakipagtagpo sa Diyos dahil hindi natin pinapansin ang mga patotoo ng ibang tao. We just keep our doubts with ourselves. May I encourage you, if you want to align your perspective with God, kung meron ka mang pagdududa, now ito, pakinggan niyo mabuti. Bakit hindi mo paniwalaan ang pinaniniwalaan mo at pagdudahan mo ang mga pagdududa mo? Okay ba yan? No, ang gulo naman. Di ba? Minsan kasi pinaniniwalaan natin yung mga duda natin. Tapos, pinagdududahan natin yung mga pinaniniwalaan natin. Bakit hindi natin pagdudahan ang mga duda natin? Di ba? Simulan nating siyasatin ng mabuti. Parang scientist. They're skeptic and they try to figure out, totoo ba yan o hindi. Kaya yun malalaman maraming mga scientists naging tagasunod ni Jesus Christ. Because they really were honest. They were honest enough to look at God. Now, look at this. Then, I perceived their end. Oh, yan ang amazing dito. Nung nandun na sa sanctuary, biglang na-realize niya, narinig niya, nakita niya sa Diyos, as he was listening to God. Remember, worship is being in God's presence. So, beginning to see things from God's perspective, hindi na mula sa baba, mula na sa taas. Tingnan niyo, wow, meron pala silang hangganan. Akala mo wala silang hangganan. Akala mo kung makapagpatayo sila ng maraming bahay na para silang forever sa lupa. Na para bagang wow, kung makabili sila ng mga bagay-bagay sa mundo. Parang akala mo hindi sila mamamatay. Meron pala silang hangganan. At hindi lang yon. Surely you set them in slippery places. Kung yung tinatayuan ko na muntik ako madulas, sila mas kawawa. Talagang sila ay patungo sa kasiraan. At sabi niya, how they are destroyed in a moment. At hindi lang basta biglaan, na hindi nila mamalayan, biglaan. And they are utterly swept away by sudden terror. At bilang, may silang kakatakutan, hindi nila maintindihan. Saan ang gagaling to? Yung saya nila, biglang, takot na takot sila. Biglang darating isang matinding katakutan sa kanilang buhay. Wow, yun ang bigla niya nakita. Now listen to this. When you come to God in His very presence, listen to this. You are coming from God's end. Saan ba si God? Sabi sa Ephesians, look at this. And what is the surpassing greatness of His power toward us who believe? Ano yan? Ano yung kapangyarihan yan na nasaan nga naniniwala? These are in accordance of the working, the strength of His might.
which He brought about in Christ when He raised Him from the dead. Nung nabuhay si Jesus muli, saan si Jesus? And seated Him at His right hand at the heavenly places. Wow! Saan yung lugar na yan? Far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, not only in this age but also in the one to come. And He put all things in subjection under His feet and gave Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. Where is God? He is far above all rule, authorities, and power. You see, when you are with Jesus in your worship, you are sitting along with Jesus. Yun naman sinabi ng Lord eh. Sabi niya ng Lord, tinan nyo, but God being rich in mercy, because of His great love with which He loved us, tinan nyo, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. Binuhay kasama ni Jesus. Look at this. And raised us up where? With Him. Seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Kaya dapat, ang ating pananaw, mula sa Diyos, hindi mula sa lupa. Huwag nating basahin at gawin ang mga bagay-bagay sa paraan ng lupa, kundi mula sa paraan ng Diyos. Kaya nga, from the top, hindi from the bottom. Hindi mo makikita eh. Parang ganito. Sa buhay, kapag hindi mo nakikita yung buong picture, minsan parang pangit ng pananaw. Nakikita niyo ba yan? Maganda ba? Di ba parang ano yan? Pero pag nakita mo na yung buong picture, ay, ang ganda pala. Abstract, nakikita yung mukha ni Jesus. Di ba parang ganyan? Now, ito po, tingnan. Ang problema natin, tayo, ang nakikita lang natin present eh. Yan ang problema natin. Nakita natin present. And we complain about that present. Yung kasalukuyan natin nakikita. But God, dahil mas mataas yan at tayo kasama sa Kanya, yung nakikita natin, present na ang nakikita ng Diyos, malawak. He sees the past, the present, and the future. Amazing. Kaya yun ang nagulat sila, pinakita ni God kay Asaph. O, tingnan mo, bigla siya nakita, wow, ito palang ending nila. Parang yan tula ni Richard Cory. Ewan ko kung familiar kayo. Ito po yung tula sinulat ni Edwin Arlington Robinson. Kasi sabi niya, whenever Richard Cory went downtown, kasi yung mga tao, ano yan eh, masyadong binabayani yung mga magagandang bagay, may magagandang pamumuhay sa panlabas. Tingnan niya, when Richard Cory went downtown, we people at the pavement looked at him. Lahat kaming mga nasa lansangan, nakatingin sa kanya, tinititigan siya. He was a gentleman from soul to crown. Wow! Saan ka nakakita ng ganyan? Gentleman mula ulo hanggang sa paa. Di ba? Karamihan nakita nating gentleman yun, nagbubukas muna ng pinto. Ito, itsura pa lang, gentle na. Ako nga ho, pag tinignan niyo ako, magaspang ako eh. Magaspang ang mukha, magaspang ang tsura ko. Di ba? Walang gentleness. No, ito sabi niya, clean, favored, and imperially slim. Nako, ang linis. At ang ganda ng katawan. Slim payat. Hindi basta payat. Ito ay payat na pang Mr. Universe. Mga ganyan. Yung kapayatan niya, pang modelo. Yun ang siya sabi niya. And he was always quietly arrayed. And he was always human when he talked. Pati sa pagsasalita, taong-tao. Ano ko? Pag nagsasalita, hayop. Ito, kitang-kita kung magsalita, taong-tao. Mayroong malahayop na pananalita. Tingnan niyo lang ako, malalaman niyo na yan. But he still flattered pulses when he said, at pag nagsalita ng good morning, parang ramdam mo, good morning pa lang, grabe, kinikinabutan ka na. Yan sabi niya eh. And glittered when he walked, pag naglalakad, tumikinang-kinang pang ganyan. Ang sabi gano'n. And he was rich, yes, richer than a king, sobrang yaman, talong hari. And admirably schooled in every grace. Pag-aral, pati sa pagkain, sa paggamit ng mga kubyertos, aral na aral. In fine, we thought that he was everything. Kaya sa ating isip, siya lahat, siya, talaga grabe siya, kakaingit siya. To make us wish that we were in his place. Sana kapareho ko siya, sana nasa lugar niya ako. Sana ako yun nandun sa kanyang pwesto. So on we worked, trabaho na ulit, and we waited for the light, and went without the meat, and cursed the bread, wala nang ang karne, sinusumpa pa yung tinapay, tinapay na naman, ganyan. And Richard Cory, one come summer night, isang banayad at tahimik na maaraw na panahon, umuwi ng bahay, at biglang, boom! He put a bullet through his head. Sometimes we don't know their end. Bisa akala mo, ang ganda, nakakaindit ang kanilang panlabas. But you don't know what's going on in their hearts.
Hindi mo naman alam kung ano nangyayari sa kanilang mga puso. Maring masaya sila, parang, wow, I have this, I have this. Pero at the back of their mind, hindi ko pa ito bayad. Hindi ko pa ito bayad. At the back of their mind, paano pag nawala na yung negosyo ko? At the back of their mind, paano kami? Ang dami rin lang kinakatakutan. Now, listen to this. Buti sana kung ganun lang. Eh, meron pang eternity. Yan sabi ng Bible. Then I saw a great white throne, and him who sat upon it, from whose presence earth and heaven fled away, and no place was found for them. Yan sabi niya. Then I saw, sabi niya ganun, and I saw the dead, great and the small, standing before the throne. The dead were judged from the things which were written in the books according to their deeds. Ano, sinong hinuhusgahan? Mga mayayaman, mga dakila. Tingnan niyo ha. And the sea gave up the dead which were in it. Death and Hades gave up the dead which were in them, and they were judged according, every one of them according to their deeds. And then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. Wow. Dakila man o mahihirap, itinapon sa lawa ng apoy. Ano meron doon? Ano gusto mo malaman kung ano nangyari doon? Sabi nga, just like the devil and the false prophets, they will be tormented day and night forever and ever. Where? Thrown into the lake of fire. Yan ang masakit. Minsan nakala mo, kinakaingitan mo because ako, lumalakad ako sa Diyos, hirap na hirap ako sa buhay. Pero sila, bakit ganun? Nakalimutan mo ba? Dakila man o hindi ko ang kalang buhay, ang kalang pangalan ay wala sa aklat ng buhay, mas malala ang kalang sitwasyon. Yun ang nakita niya. Yun ang nakita ni Asaph. Dahil sabi ni Asaph, noong una nakita niya lang sarili niya, nakita niya yung kagandahan nila panlabas, hindi mo nakita yung kalang end. But he saw that when he worshiped God. Bigla siyang naawa. Biglang kawawa pa itong mga taong to. Kawawa to. Parang ganon. Katinan niyo po, like a dream when one awakes, O Lord, when aroused, para akong biglang nagising sa isang bangungot. You will despise their form. When my heart was embittered, I was pierced within. Nung galit na galit ako, sama ng loob ko. Sakit na sakit ako. Then I was senseless and ignorant. Then ano nakita niya? Then he began to see the God of justice. Then he began to see himself. Nakita niya bigla sarili niya, wala akong kalam-alam, ignorante ako, para akong hayop sa harapan mo. Ibig sabihin, bigla mong nakumpara yung sarili mo na para ang liit ko pala, akala kong tali-talino ko. Minsan ganun, akala natin, maraming tao, akala lang, galing-galing lang sa Diyos. Minsan sabihin na sa Diyos, anong labo naman ni God yan, napaka-illogical naman ng Diyos niyan. Gumawa na siya ng perfect na surrounding, tapos maglalagay pa siya ng puno roon, ano siya? Hilo? Parang ganun pa sinasabi natin sa Diyos. Come on, hindi mo naman alam eh. Ang sabi ng Bible, His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. In fact, sabi nga ni Paul sa Corinthians, the wisdom of men is foolishness to God. Minsan akala natin, kaya nating ilagay ang Diyos sa ating logic. No, God can do beyond what our mind can conceive. Hindi kaya yung kayang gumawa ang Diyos higit sa kaya ng ating isipan. Kaya wag tayong mayabang, yun ang sinasabi ng Diyos. And I was senseless. Kaya sabi nga ni, itong pagkakaranasan to, hindi naman to kay Asaph lang, naranasan din to ng maraming tao. Kaya winawarning nga na ni David ang marami. Sabi niya, huwag kayong mainggit, huwag kayong magalit, huwag kayong maasal. Sabi niya, saan? Sa mga masasama. Sabi niya, be not envious toward wrongdoers, for they will wither quickly like the grass. Mawawala din yan. And fade like the green herb. Mawawala din yan. Para lang yan. Parang damo lang yan. Biglang manunuyo lang yan. Mawawala din yan. Kaya winarningan niya rin ng mga taga-Israelites doon, kahit sa Isaiah, sabi nga noon, you are my servant Israel, in whom I will show you my glory. But I said, I have toiled in vain, Lord. Sayang lang ang trabaho ko. Sabi niya, I've spent my strength for nothing and vanity. Sabi ng Lord, yet surely the justice due to me is with the Lord. Yung katarungan, nasa Diyos, and my reward with my God. Napaka-importante niyan. Kaya tama si Asaph, sa halin na pagsasabi niya sa mga tao na to, tumahimik lang siya until he saw the answer, the cure. Bakit? Kung nasabihan mo na, paano? Kung hindi na sila naniwala sa Diyos. Paano ang epekto? Hindi ka pareho ng epekto sa iyo. Kawawa, epekto sa atin. Kawawa sila. But we need to check and we need to align our perspective with God's perspective. Kaya ang ganda.
nakita niya lalo ang kabutihan ng Diyos. Nevertheless, I continually with you. He saw the faithfulness of God. You have taken hold of my right hand. Wow! Grabe yung Diyos, hawak-hawak ako. Nakita niya yung, tinan niya, parang naalala niya siguro yung kanta ni David. Sabi niya, the steps of a man are established by the Lord, and he delights in his ways. When he falls, he will not be held long, because the Lord is the one who holds his hand. Hawak ako ng Lord. God is so good and faithful. Hindi lang yon. Balik tayo. Sabi niya, with your counsel, you will guide me, and afterward, receive me to glory. Wow! Siguro naalala niya yung sinasabi rin ni David. Nung sinasabi ni David, naalala niya yung pinag-aralan natin no Psalm 32, I will instruct you and teach you in the way we should go. I will counsel you with my eye upon you. Papayuhan kita, tuturuan kita, gagabayan kita, dadaling kita sa tamang paraan, sa tamang tahakin. Wow! We need to have the right focus. Sabi nga ho, ito matagal ko na itong na ginawa. If you focus on others, I'm telling you, you will be depressed. If you focus on self, you will be obsessed. If you focus on your boss, you will be oppressed. If you focus on Satan, you will be possessed. But if you focus on God, you will be refreshed. And this is exactly what happened to Asaph. He was refreshed. Nagkaroon siya ng tamang focus. Instead of focusing on himself, focusing on the prosperity of the wicked, he saw the greatness of God. He saw the goodness of God. He saw the faithfulness of God. Then he saw himself in the light of God. Then he saw the wicked in the light of God. No longer yung bang Diyos in the light of these experiences. Hindi na ganon. And thirdly, when life seems unfair, focus on God, develop eternal perspective. Kaya nga, ulitin natin, when life seems unfair, check your perspective, align your perspective, and develop eternal perspective. Bakit yan importante? Tingnan ninyo. Sabi ni Asaph, whom have I in heaven but you? Wow. Lord, noon naiinggit ako sa meron sila. Naiinggit ako sa meron na masasama. Pero ngayon, God, not that I've seen you, not that I have seen the people in the sanctuary, I heard your word, narinig ko yung salita. Lord, sino pang hahangarin ko sa langit kundi kayo? Kayo na ho ang hinahangad ko. And then sabi niya, besides you, I desire nothing on earth. Wala na. Maliban sa iyo, wala na akong hinahangad sa lupa na to. Hindi na ako maiinggit sa kanilang magagandang lupain. Hindi na ako maiinggit sa kanilang magagandang bahay. Hindi na ako maiinggit sa kanilang magagandang sasakyan. Hindi na ako maiinggit sa kanilang mga magagandang napupuntahan. Ano sasabi niya? Dahil isa lang ang gusto ko. Ikaw, Panginoon Diyos. Ikaw lang. Ang aking laman, ang aking puso, maaring magkulang at manghina at mag-give up. But God, thank you. Ikaw ang lakas ng aking puso at ikaw ang alin? Ang aking inheritance. Ikaw ang aking mana sa kawalang hanggan. Ikaw ang mana ko. Ikaw ang parte ko. You are my portion. Ikaw ang lahat sa akin. Di ba? You're my life. Kapatid, alam nyo bang napaka-importanting meron tayong tamang perspective, lalo na eternal perspective? Kasi whether you like it or not, marami tayong pagsubok na pagdadaanan sa buhay. Pagsubok na ang hirap hanapin po paano tayo magtatagumpay. Tingnan nyo po. But we have this treasure in earthen vessels. Sabi ni Paul, si Paul na to, that the surpassing greatness of the power will be of God and not from ourselves. Paano malaman natin, wala sa atin, wala sa sarili natin, kundi sa Diyos. We are afflicted in every way, but not crushed. Si Paul na yan. Perplexed, naguguluhan din, nagdududa din, but not despairing. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Always caring about the body of dying Jesus so that the life of Jesus may also be manifested in our body. Ba't ko tato tinitiis to? Para makita nila yung dying body ni Jesus, yung sacrifices ni Jesus, makita nila sa katotohanan sa buhay ko. And sabi niya, for we who live in constantly being delivered over to death for Jesus' sake, so that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. Para makita sa amin ang buhay ni Jesus. So death works in us. At ang pinaka-importante, we want you to experience life. Yan ang sinabi ni Paul. As Christians, this is something we need not to forget. We are a testimony, a witness for these people who would end up in destruction if they will not come to know Jesus. Kahit ano pang sama nila, kahit ano pang mga pinaggagawa nila, kahit may yabang nila sa puso natin,
alam din natin, kawawa naman sila. Yung konti lang kaligayahan sa lupa, wala yan. Pagdating sa impyerno, wala yan. Kaya ang ating, kaya tumatahimik tayo, we check our perspective, we keep it in check, kaya we align until we see God, then we begin to see, kawawa pala talaga sila, kawawa pala talaga sila. Yung kalang pinagmamayabang, kawawa pala talaga sila. Kawawa rin na ibang mga henerasyon pag di na naintindihan ito. Kaya sabi niya, anong sabi ni Paul? Lahat tayo dadaan sa ganyang problema, and yet, therefore we do not lose heart. Paano? Through our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. For momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. Paano nagawa ni Paul yun? While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Yun yung ma-develop yung eternal perspective. Because yan ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Yun ang magbibigay sa atin ng renewal, kalakasan sa ating pamumuhay. Na kahit anong dumating na pagsubok, alam natin na hindi tayo panghihinaan ng loob. Because why? Because we are focusing on something eternal. Sabi niya, for behold, sabi ni Asaph, those who are far from you will perish. Tingnan ninyo, kawawa. Makikita ninyo, mapapahamak sila. You have destroyed all those who are unfaithful to you. Hindi na lang yung mga taong mga na wicked. Itong mga wicked na to, na sinasabi niya, far from you, malayo sa Diyos. Ito yung mga unfaithful, hindi nagtitiwala sa Diyos. Kaya, but as for me, the nearness of God is my good. I have made the Lord God my refuge, that I may tell all of your works. Now, you will begin to see Asaph. Yung una, kinimkim ko lang to para hindi ko mabetray yung mga future generation. Pero ngayon, ipagsasabi kong ginawa ng Diyos dahil ang kanyang kalapitan ang pabuti sa akin. At sabi niya, kaya siya ang aking, sabi niya, silungan. Siya ang aking refuge, siya ang aking mapagtataguan, siya ang aking tagumpay, siya ang aking proteksyon. Yun ang sinasabi niya. Ano sinasabi ni Asaph? Wala na akong ibang hangad kundi ang Diyos. Alam nyo, pag inisip nyo ang langit, hindi lang nyo iniisip ang gintong daanan, ang magagandang mga bato, mga precious stones sa kapaligid, mga kamanghamanghang trangkahan na sabi nga ng Bible ay parang isang perlas, trangka lang, isang gate lang. Isipin nyo. Now listen to this. Pero higit doon, sabi ni Asaph, ikaw lang ang gusto ko pagdating sa langit. Kasi ano sa isa ng magandang bahay, laki-laking bahay, hindi mo naman mahal yung kasama mo. Nag-aaway-aaway naman kayo sa loob. Di ba? Walang kwenta yun. Parang ang kalangitan, masaya yan because of God. Parang ganito, kapag mayroon kang kasulatan or chatmate, na parang wow, sobrang nai-inlove ka sulat pa lang, mga usapan pa lang, nagkakaroon ka na ng foretaste sa tao na yon. So just imagine, makikita mo na siya talaga ng mukhaan. Mayayakap mo na po talaga siya. Yan ang amazing. Now, listen to this. Kaya itong sabi ng Lord, sa totoo lang, katulad ng nasusulat, mga bagay na wala pang matang nakakita. Wala pa. Wala pang tengang nakarinig. Wala pang nakapasok sa anumang puso ng tao. Lahat ng yan ay inihanda ng Diyos para kanino? Sa mga nagmamahal sa Kanya. What a surprise! Hindi natin alam, ano kayong meron sa langit pagdating natin doon? It is something beyond imagination. Why? Wala pang nakakita, wala pang nakarinig, wala pang nakapag-isip. Kung mag-isip ka na ng maganda, hindi yun. Nag-isip ka na dahil wala pang nakaisip nun. Now, kaya pagdating sa langit, ang issue talaga, ay yung presence ng Diyos. Hindi mo alam. Pag nakita ko si Jesus, ano kaya? Ano talaga, di ba? Yeah. Alam niyo ba, sabi sa Revelation, binigyan tayo ng pagsasalarawan na anong makikita natin. Ang pinaka-importante sa langit, ito. And I heard a loud voice from the throne saying, behold, the tabernacle of God. Ano may sabihin ng tabernacle of God? The very presence of God is among men.
He will dwell, mananatili na siya among them, and they shall be His people. Sila ay magiging tao ng Diyos, and God Himself will be among them. Yon ang blessing, makakasama na natin si God. Wow! More than anything, makakasama natin si God. Na nararamdaman natin yung foretaste ng kanyang loyalty, foretaste ng kanyang faithfulness, foretaste ng kanyang love. Nakita natin, naramdaman natin, nararanasan natin yung kanyang foretaste ng kanyang provision, yung kanyang power, pero hindi pa natin talaga nakikita lahat, wala pa, hindi kaya ng ating isip. And sabi niya, but He will be among them. He will be among us. Amazing. And He will wipe away every tear. Isipin mo na lahat na magpapaluha sa'yo, tatanggalin na yun ng Diyos, papahiran niya yung mga luha. Ano sabi niya? Wala ng kamatayan. Dahil isa yan sa mga nagpapaluha sa atin, kamatayan. There will no longer be any mourning. Wala ng pagdadalamhati. Wala ng pag-iyak. Wala ng sakit. Wala na. Lahat ng yan, wala na. Pagdating ng Diyos, biglang wala na lahat yan. Can you now imagine what we are expecting when we see God face to face? Now, listen to this. And I saw no temple in it, for the Lord God, the Almighty, and the Lamb are its temple. Wala ng templo, and the city has no need of the sun, or the moon to shine on it, for the glory of God has illumined it, and its lamp is the Lamb. Alam nyo, nung nagsalita si Bruce Wilkinson in one of his preachings sa atin, nabanggit niya yon that in heaven, there would be like a government, nasa tanong, you will be assigned somewhere else, and malayo ang iba sa kabisera. Ibig sabihin, malayo sa Kapitolyo, malayo sa pinaka-main. Alam nyo, nung narinig ko yun, umiyak talaga ako. Sa dami ng Christian, sabi ko, Lord, malabo naman akong malapit sa Bisera. Baka ma-assign nyo lang ako somewhere else. Baka ma-surprise kami sa langit, yung mga simpleng tao na hindi namin nakikita, wala sa limelight. Sila ang nandun sa malaki dahil they faithfully serve the Lord, not because they're seeing, nakikita sila o kaya naman mayroon silang mga financial rewards, wala. And doon sila malapit. Umiyak talaga ako. Sabi ko, Lord, paano kung malayo po ako? Paano kung hindi ko malayo po ako sa inyo? Iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, gusto ko po malapit ako sa inyo. Alam niyo ba itong verse na to nagpaalala sa akin, nagpasigla ng puso ko. Bakit? Sabi niya, hindi na kailangan ng araw, hindi na kailangan ng buwan. Bakit? Dahil siyang na mismo ang kalwalatian ng Diyos ang magliliwanag sa kalangitan. Ano sinasabi ng Diyos? Lahat ng tamaan ng liwanag, nandun siya. And I began to feel at that time, Lord, thank you, na kahit saan ako ma-assign, kasama kita. Because whom have I in heaven but you? Besides you, I desire nothing on earth. Lord, wala na. Wala na akong ibang hahangarin pa. Kaya ang ganda, inulit ng Diyos yan sa Revelation 22. There will no longer be any curse. The throne of God and the Lamb will be in it, and His bondservant will serve Him, and will see His face. And His name will be on their foreheads. And there will no longer be any night. They will not have any need of the light of the lamp, nor the light of the sun, because the Lord God will illumine them, and they will reign forever and ever. Kaya ito ang tanong sa atin. Minsan, gusto mo ba ang Diyos dahil lang sa langit? O gusto mo ang Diyos dahil sa Diyos? Gusto mo ang Diyos dahil ba sa mga pagpapalang matatanggap mo? Kasi ang pagpapala, minsan mali din ang ating kaisipan. Akala tayo pagpapala, bagay eh. Ang pagpapala ay kalalagayan ng puso. Ito ay kasiyahan. Sabi ng Bible, this is eternal life. Look at the words. That they may know you, the only true God. Yung know dito, yung maging close, intimate. Sabi niya, that they may know the only true God, the Jesus Christ, that whom you have sent. Yung close kayo, yung bagang, because of such closeness, kulang ang oras para mag-enjoy. Because of such intimacy, kulang ang oras para mag-enjoy. Parang sa biyahe, hindi nasusukat yan sa kilometrahe. Hindi yan nasusukat yung layo sa kilometrahe. Nasusukat yan ng closeness ng kasama mo. Pag close kayo, hindi nyo mamamalayan na ang layo na pala ng biniyahe nyo. Pero kung magkagalit kayo, hindi kayo magkasundo, nako, kahit na 5 minutong lakaran lang, parang forever. Di ba? Kaya ang sukat nun, sinong kasama mo. Ganon din sa hirap sa trabaho. Yung trabaho, hindi na susukat, ang hirap naman trabaho nito. Hindi. Kung sino kasama mo, kung enjoy kayo nagtatrabaho magkasama, hindi nyo mamamalaya yung trabaho. Pero kung hindi mo gusto yung kasama mo, nakaw, parang ayaw mo na. Yun ang ibig sabihin, ng eternity na to, parang because of the enjoyment that you have with God, sa sobrang saya nyo ng Diyos, yung oras hindi sapat. Hindi sapat.
Now, let me just end it with this way. Balik tayo. Ano yung naging pivotal point para kay Asaph? Listen. And when I came into the sanctuary of God, then I perceived their end. Merong isang bagay na makikita ka sa sanctuaryo na napaka-importante. You cannot enter into the very presence of God without a sacrifice. Kaya if you think the world is unfair, when you think life seems to be unfair, then remember what you can see in the sanctuary. Iaalay ang mga tupa na walang rungis, na walang muang-muang sa buhay, papatayin para sa kasalanan ng tao. Para makatagpo nila ang Diyos. And remember that Jesus Christ is the Lamb of God who takes away the sin of men. Siya yung namatay sa krus. Is that fair? Siya na walang kasalanan. Is that fair? Look at this. For Christ also died for sins once for all, the just for the unjust. Matuwid para sa mga baluktot at di matuwid, so that He might bring us to God, having been put to death in the flesh, but made alive in the Spirit. Pag-isipan ninyo. Is that fair? Kung fair ang Diyos, tayo dapat ang napako sa krus. Tayo dapat ang nasa impyerno magdurusa ng walang katapusan. But thank God, He was not fair. He was willing to give His own Son, Jesus Christ, to die on the cross, who has no sin, for us who have sinned against Him. Yes, God is not fair, but He is just. He is very just. Makatarungan siyang totoo. Kaya kung iisipin nyo lang, unfair ang mundo, then remember, in the sanctuary, Jesus Christ was crucified. The just for us who are unjust. Kaya, mga kapatid, pakinggan nyo ito. Meron pong couple o meron pong mag-asawa na nagministeryo, and here I will end. Meron pong couple na nagministeryo po sa Africa. Tagal ho nila doon. Tumanda na ho sila doon. And now that they're retiring, they're going back to their homeland. Pabalik na sila sa kalantahanan sa New York. At habang sila'y nasa barko, nakasabay nila si Theodore Roosevelt na nanggaling naman ho sa hunting. At nung pagbabaho nila, ang dami pong entourage, ang dami pong welcome party, ang dami pong mga tawag, saya-saya nila, they were welcoming Theodore Roosevelt na nanggaling sa siyang hunting. Sabi ho nung lalaki na misyonaryo, ang tagal natin nagsilbi sa Diyos sa Africa. Ni wala man lang sumalubong sa atin. Ni wala man lang pumapansin sa atin. And we're serving the King of Kings. Bakit ganun? Sabi nung babae, alam mo, sweetheart, tandaan mo ito. We're not home yet. We're not home yet. Hindi ito ang ating tahanan. God will welcome us there. One day. One day. Mga kapatid, when life seems so unfair, focus on God. Because one day, He will be the one who will welcome us in eternity and say, kaya kung ano man naranasan mo dito, this is not yet your home. But Jesus Christ was treated unfairly. He was being insulted. Why? So that you and I will be welcomed home in heaven. Praise God. Kaya ngayon mga kapatid, let me just challenge you. Totoo bang si Jesus ang Panginoon ng buhay mo? Masasabi mo na who am I in heaven but you, Lord Jesus? Besides you, I desire nothing on earth. Dahil ano sabi niya? Lahat ng malayo sa Diyos, magdurusa. They will perish. At lahat ng mga unfaithful, ibig sabihin mga hindi nagtitiwala sa Diyos. But, for me, the nearness of God is my good. Ito ang aking kabutihan. Ito ang aking kaligayahan. Ito ang aking kayamanan. Ito ang aking shalom. This is my prosperity. The nearness of God. Na wala man ang lahat ng bagay, wag lang ang Diyos. Wag lang ang Diyos. Kapatid, kung hindi ganun ang relasyon mo kay Jesus Christ, bakit hindi ka makipag-isa sa Kanya ngayon?
Sabi ni Jesus, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Alam mo, kung talaga, di ka ba'y tagalupa na lahat na nakikita mo sa bagay ay yung ini-interpret mo mula sa lupa? Dahil yan lang nagsasabi, tagalupa. Pero kung ikaw'y tagalangit, ang perspective mo dapat, ang tinitingnan mo ay yung kananasan mo sa pananaw ng mula sa langit. Now, kung ikaw naman ay kabahagi ng pamilya ng Diyos and yet you're still earthly, then I'm challenging you. You worship God. Enter into the sanctuary of God. Listen to God's people. Have your own smaller group to hear what God is telling them and revealing to them. Wag mo lang pakinggan ang sarili mo. Be humble enough to enter into real worship. Being honest with God and say, God, help me to hear you. Not myself. Not my arrogance, not my pride, not my envy, but you. Kaya I challenge you now. Kung hindi pa si Jesus ang Panginoon ng buhay mo, and have you no real close relationship with Him, why don't you come to Him and accept His offer of friendship? Yung sinasabi ni Jesus na I died for you that you may be reconciled to my Father. Will you accept my death? Tatanggapin mo ba yung kamatayan ko para sa iyo? At kung gagawin mo yan, ikaw ay nakikipagkasundo sa Diyos. And you're saying you want to be with God and you want to walk with God. Kung yan ang kalalagayan ng puso mo, tayong lahat ay pumikit sandalit. Itiyumuko. Kapatid, ulitin ko. Wala kang langit na aasahan. And you will never enjoy heaven if ever kung hindi si Jesus ang talagang mahal mo at hangad mo. Hindi ang Diyos ang talagang katangi-tangi sa buhay mo. Kung hindi si God ang tanging kaligayahan mo, I'm telling you, kahit na ang langit ay streets of gold, covered with precious stones, hindi mo ito mai-enjoy. Because the joy is not in the place, but with the person who is with you. Wala sa lugar, kundi kung sino ang kasama mo. Gusto mo bang makasama si Jesus? Gusto mo bang makasama ang Diyos? Bakit hindi ka makipag-isa sa Kanya? Tanggapin mo ang kabayarang ginawa ni Jesus sa krus. He died for our sin, the just for the unjust. Tanggapin mo, it's not about your work, it's not about your own ways, but kundi kay Jesus, who is the only way to the Father. Tanggapin mo na si Jesus lang ang tangi mong pag-asa. Lumapit ka sa Kanya sa panalangin tulad nito, na natao sa iyong puso, na talagang pagsasabi ng Panginoong Hesus, salamat po na namatay kayo sa krus ng Kalbaryo para sa aking kasalanan. Salamat po na kayo po'y muling nabuhay para bigyan ako ng panibagong pag-asa at bagong buhay sa inyo. Na hindi na ako mabubuhay para sa aking sarili, kundi para sa inyo na namatay para sa akin. Salamat po, Panginoong Hesus, sa kapatawaran. Salamat ulit sa pagbabalik niyo ng aking kalooban sa Diyos, sa iyong Ama. Kaya't nakikipag-isa ako sa inyo. Panginoon, inaalign ko ang aking pananaw sa inyo. Nang sa gayon ang aking pananaw ay sa kawalang hanggan at hindi sa mga bagay na pansamantala lamang. Panginoon Hesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At ipahintulot mong mabuhay ako para sa kalooban mo lamang. Salamat po. Natulungan ko kayong panalangin ngayon. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mga kumilala ng kalampangailangan sa inyo. Tumanggap ng kapatawaran mula sa ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo. At salamat din, Panginoong Hesus, na kayo rin ang magpapatibay sa kanilang lakarin sa inyo at kayo rin ang magpapalakas sa kanilang pananampalataya sa inyo. At salamat din aming Panginoon Diyos, kayo rin ang patuloy na magbubunyag ng inyong sarili para lalo kanilang makilala at lalo kanilang mahalin at lalo kanilang Panginoon paglingkuran. Panginoon Diyos, sa bawat pamilyang aming nire-represent, ipahintulot nyo, lalo kaming maging malapit sa inyong loobin at lalo kaming maging mapagpasakop sa iyong kagustuhan. Maraming salamat po aming Ama na kayo ang aming hari at maraming salamat Panginoong Hesukristo na tunay kayong aming tagapagligtas. At salamat kayo ang patuloy na magbibigay kahikayatan sa aming puso
para kayo'y sambahin at luwalatiin. At Panginoon, tulungan niyo pong ipagsabi namin ito sa lahat ng tao. Tulungan niyong pabalita namin ang ginawa ninyo sa amin. Ipamalita namin, Panginoon Diyos, ang iyong kabutihan. Ipamalita namin na kayo ang sagot sa lahat ng katanungan meron kami at kaguluhan sa aming mga puso. Salamat po. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At amen. Praise God. Praise God. Mga kapatid, kung kayo po ay natulungan ng ating pong aralin ngayong hapon at gusto nyo pang lalong makilala si Jesus at makakilala rin po sa sanctuary ng Panginoon Diyos ng mga totoong naglilingkod at sumasamba at sumusunod sa Panginoong Jesucristo, na makita nyo rin ang mga pananaw na binigay ng Diyos sa kanila, bakit hindi nyo po i-click itong ating itong link na ito, nang sa gayon meron kayong makausap, meron kayong makasamang manalangin, at marahil kayo po yung dumadaan sa mga panahon na parang life is really so unfair at kailangan nyo ng kasamang mag-pray. Click lang po ng link na ito at umaasa po kaming at nawa po yung makatulong kami ng mabuti sa inyo. Nakupurihin po ang Panginoon Diyos at umaasa kami ng Panginoon ng patuloy na magpapala sa inyo. God bless you. Tulad ng ating nakagawian, hindi lang tayo kontento na matuto at marinig yung mensahe. Gusto natin makita pa lalo paano ito pinapasa pamuhay, lalo na sa ating pamilya, sa mga malalapit sa atin, o maring kasama nyo dyan sa bahay. So, ito po yung mga katanungan na pwede ninyong pag-usapan. Lalo pa nating mahalukay yung pong paraan paano po isa sa pamuhay ang ating mga napag-aralan. For example, sa English po, what experiences have you encountered that you felt were unfair? How did you process it? Meron ka bang karanasan na parang di makatarungan? Paano mo ito napagtagumpayan? Yan. Paano mo ito pin-process? Now, why is it not healthy to compare yourself with others and focus on circumstances? Bakit hindi mabuti na ihambing natin ang ating sarili sa iba? O kaya naman, magtuon o pagtuunin ng ating mga pansin sa mga pangyayari sa halip na sa Diyos. So, ating pong tingnan yun.